Okay, Sir Ma'am Joshua Caballero. So ito po, Sir Joshua. Ito po yung ating freebies na mga bobbing at saka needle, karayom, nipple at saka iba't klase. Tsaka yung foot control natin, ito po siya. Then ito po yung kailangan natin, yung transformer natin, sir. Ma'am, dahil hindi po pwede natin to i-directa. Ito po ay foot pedal na po siya, sir. Ma'am, hindi na po siya push button. Okay? So kakaiba po ito, sir, dahil Janumi na smooth ang performance siya pero naka foot pedal po siya. Ayan. Okay, so unang-unang gagawin po natin, sir ma'am, isasaksak po natin ito dito. Ayan. At ito naman pong saksakan natin dito sa foot pedal, dito po natin sa isasaksak. Okay. So ayan. Then ito pong wire natin, isasaksak natin ito sa regular outlet. Then, i-on natin siya, sir, ma'am. Ayan. Okay? Then, yung paglalagay po natin ng sinulid po dito sa ating dito sa ating sewing machine is kailangan po natin siya matutunan. Or, kung kayo po ay nangangailangan ng tulong about the sewing machine, meron po akong ilalagay na sticker. At huwag nyo rin po kalimutan mag-subscribe, mag-follow, mag-like at mag-share sa ating mga video para marami pong makakapanood na tayo po ay legit na nagtitinda ng sewing machine at natulong sa mga iba't ibang klaseng buyer para sa sewing machine. So ito na po siya, Sir Joshua. Ayan. Okay. So unang gagawin po natin, sir, ipapress natin ito para makuha po natin yung bobbing natin sa ilalim. So ayan po siya, sir. Ayan, tinanggal ko na po ito. At ito po yung ating bobbing. Ayan. Kung tayo naman po yung magre-refill, ilalagay po natin dyan. Okay, so apakan po natin yung foot control natin. At halos wala na po tayong naririnig dahil sa smooth na performance ng ating sewing machine. Ngayon, pagka nakapagpundo na po tayo ng sinulid, ilalagay natin dito at mayroon po maliit na biak po doon or hiwa na sasabitan natin ng sinulid natin. Ayan. Punta po sa kaliwa po siya. Then ito po yung lagayan natin sa itaas ng sinulid. Ayan. Okay? Ito po ay tension. Ito po yung hook, reverse, okay? Tapos, reverse po ito, wala na po ito. At saka yung distance, ayan, at saka yung selector ng mga design natin, sir. Okay, so ito po siya, sir, ayan. Ilalagay natin sa step 1, okay? Step 1, ayan po siya. Then, dire-diretso po siya dito, sir. Kailangan itataas po natin yan. At dito naman po siya, ayan. Sumunod po dyan, dire-diretso na po siya dito. Ayan. Pagkatapos po dyan, gamitin natin yung assistant natin, yung automatic shooter thread. So, yun po yung kailangan nyo pong malaman, sir, para hindi na po kayo magmamanual. Ayan. Okay? So, unang gagawin nyo po, ilalaylay nyo po yung sinulid nyo pong ganyan at isasabit nyo po dito sa may white. Ayan. Dito po. At pag nagkaroon po siya ng ganyang position, so isasabit nyo po siya sa ilalim. Ayan po siya. Kita niyo po siya, sir. Then ipapasok niya po sa likod at magkakaroon po ng bilog doon. Ayan po siya. Yung bilog. Kita niyo po, sir, yung bilog. I-zoom natin kung kaya pa. Ayan. Ayan po yung bilog natin. Ayan po siya, sir. Ayan. Ayan. Ayan po yung bilog. Pag dito na po siya hinugot, hindi po siya papasok. So ulitin natin, Sir Joshua. Ayan. Okay. Dahil natin ganyan. Ayan po siya. Okay. So, ganito. Ayan. Okay. So, try and try lang po, sir. Kasi makukuha nyo rin po siya once na ginawa nyo po siya, sir. Ayan. Okay. So, ulitin ko po, Sir Joshua. Ayan. Then, ayan po siya. Ayun. So, mahaba na po yung ginawa niya. Ayan po siya. Kunin ko po sa likod. Ayan. Okay. Then, sunod naman po natin dyan is yung pag-pick up ng sinulid. Ano po yung tamang pag-pick up ng sinulid natin? Ikutin natin ito, sir. Tapos, hawakan natin ng dahan-dahan yung sinulid natin. Ayun po siya. Inikot ko po yan. Isa pa. May kita nyo po, may dalawang sinulid po na magsasama doon. So, dahan-dahanin na lang po siyang hilain. Okay, hanggat makuha nyo po yung sinulid na nanggaling sa karayong. Ito po siya, Sir Joshua. Ayan. So, ayun po silang dalawa. Ayan. Isa sa ilalim, isa sa ibabaw. Okay, so kukunin ko po yan.
Pag nakuha ko po yan, ipapasok ko na po siya sa likod at isasarado na natin siya. Okay, so kahit anong klaseng tela po, wag po kayo mag-alala dahil kayang-kaya niya po tahiin. Ayan. Okay, so unang nakasalang po sa stitches natin yung pamborda niya po na scallop. Ayan. Then, gagawin natin siyang masinsin para mabuo niya po yung scallop or yung half moon na design. Ayan. So, sobrang smooth talaga to, sir. Hindi talaga siya maingay. Napaka-perfect po itong sewing machine natin. Okay? Excuse me po. Then, isunod naman po natin dyan kung tayo naman po ay mag-aging. So, pag tayo naman po ay mag-aging, so hanapin natin ito. May kidlat siya na sigsag na maliit. So, kailangan nyo po ito ilagay sa number 4 or number 3 para mabuo niya po yung kidlat na pa sigsag na parang pang-aging po niya. Ayan. Okay? Then, isunod naman po natin, yung double stitch. Ano po yung double stitch? Yan po yung ginagamit natin pag tayo po ay magbabaston or magbaback to original na panahe kasi kailangan din po yung mag. Okay? Then isunod naman po natin dyan, plus lang natin yung karayom natin, yung button holder. Yung button holder, meron po tayong binababa dito, ma'am. Ayan. Forward, backward po siya, ma'am. Ayan. Then, backward. Then, ulitin natin yung backward natin. Okay, so ito po siya, ma'am. Ayan. Then, ulitin natin siya ulit. Ayan. So, depende po sa iyo, ma'am, kung gaano kahaba yung gagawin nyo pong button holder. So, ito po siya, ma'am. Sir Jos, okay? Then, isunod naman po natin dyan, kung tayo po ay kukuha ng straight line, may dalawang position, 1 and 2, yung position ng straight line natin. Ayan. So, ito po siya. Yung number 1, yung position ng needle natin nasa kaliwa. Then, yung number 2, yung position ng needle natin nasa kanan. Dito naman po yung lock or yung reverse natin, ma'am. And sir, ayan po siya. Then, kukuha po tayo ng another design, zigzag. Ayan yung zigzag na number 4. Mas maganda pag magsisigsag kayo at makita nyo yung pinakamagandang zigzag niya, gawin nyo po siyang masinsin para lalabas yung resulta na perfect ng zigzagger po niya. Kahit sa number 5 na zigzag po siya, para makita nyo pag ginawa nyo po siyang masinsin. Ayan. Okay, sunod naman natin dyan yung zigzag number 5. Ayan din pagkatapos naman po yung pang-garterize natin, number 6. Ayan. Pang-garterize, tatlong klase yung pang-garterize natin, 6, 7, at saka 8. Ayan. Okay, so ayan na po siya lahat. So Joshua yung mga design ng ating sewing machine. Visit yung number 8, napakagandang design din po yan. Okay, so nandito na po yung information namin, Sir Joshua or Ma'am Joshua sa ating sticker. Kung kayo po ay may mga kailangan about dito sa sewing machine na hindi nyo po alam, huwag po kayo mahihiya mag-message sa akin para po matulungan namin kayo at maalalayan namin kayo, Sir Joshua. So maraming salamat. God bless and more power po, Sir Joshua.